Nagbabalik ang Buhay Unleash. Ako po muli si Vic Garcia. At Abeling Garcia. Dadako na tayo sa ating Ano ang Action Mo segment. Tandaan nyo to ha, you are what you do, not what you say you'll do. Sa Tagalog po, hindi pwedeng puro ngawa, dakdak ng dakdak, pero walang gawa. Tandaan mo, ikaw ay produkto ng iyong mga ginagawa at hindi ng iyong sinasabi. Kaya sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. So, at ito po, napakaganda po ng ating pag-uusapan at may mga tao po talaga dumadaan sa ganitong sitwasyon. Makinig po kayo sa ating sitwasyon sa araw na lang. Yes. Ang sitwasyon natin ay ano-ano ang magandang aksyon kung hirap na hirap ka ng pakisamahan ang magulang mo. Sir Vic, ikaw, ano aksyon mo? Makinig ka. Ito po. So, ang sitwasyon natin, ano ang magandang aksyon kung hirap na hirap ka na sa pakikisama sa iyong magulang? Simple lang. E di, wag makisama. Ano ba? Tama po. Hindi po ako nagbibiro, okay? Kung nadinig niyo po tama, wag makisama. Hindi po ito joke. Normally po kasi, nagjo-joke po ako pag sinasagot ko po itong tanong na ito. This time, itong sagot ko po, hindi joke. Kung hirap na hirap ka na sa pakikisama sa iyong magulang, wag makisama o wag magsama para hindi kailangang makisama, para hindi ka mahirapan. Ganon? Ganito yan. Siguro Paliwanag namin mabuti. Ako minsan, kaya mahirap makisama sa magulang dahil kayo ay madalas magkasama. Yan. Diba? So, kaya kayo nahihirapan. Oo. Dalas kayo magkasama. So, tama, it makes sense. Yung sinabi mo, subukan mong bawasan yung pagsasama. Yeah, bawasan. Mababawasan din ang inyong paghihirap. Totoo, ganun diba? po kasimple. Oo. Pag madalas kayo magkasama, at madalas kailangan mong makisama. Oo. Kung nahihirapan kang makisama, pero pag binawasan mo kayong magsama, mababawasan ang iyong pakikisama. Oo, kasi pag bihira kayong magsama, parang mamimiss mo isa't isa, di ba? Kaya kung ikaw ay may trabaho na, walang asawa, nakatira ka pa sa magulang mo, at hirap na hirap ka ng pakisamahan, baka pwedeng bumukod ka para mabawasan yung pagsasama ninyo, pakikisama, di ba? Para mabawasan yung paghihirap. So, unang sitwasyon po natin, may trabaho ka na, wala ka pang asawa, pero nahihirapan ka sa pakikisama sa magulang mo. Alam niyo po, pwede ka namang bumukod. Pag bumukod ka, dahil hindi ka na makikisama or dadalaw-dalaw ka na lang, sa bihira ka na, mahirapan. Paano yan? Nabawasan nga yung paghihirap sa pakikisama. Tama. Pero nadagdagan naman yung paghihirap niya sa pera kasi magre-renta na siya. Ganun po talaga yan. Life is a trade-off eh. So, gusto mong bawasan ang paghihirap sa pakikisama, madadagdagan naman ang paghihirap mo sa pera. Ganun lang po yun eh. Sir, ayokong madagdagan ang paghihirap ko sa pera. Di, makisama ka. Oo. At sana matuto ka makisama sa magulang mo. Yun ang po, kailangan trade-off na kailangan yung maintindihan. Pero, kung may sarili ng pamilya. Iba naman. Punta naman tayo sa ibang sitwasyon. Kasi may mga pagkakataon, may sarili ng pamilya. Nakatira pa sa magulang at hirap man na pakisamahan ng magulang. Lalong dapat kang bumuko dahil mahirap ang sitwasyon yan. Makikisama ka na sa magulang mo, makikisama ka pa sa asawa mo. Ang hirap po nun. Yung pong pakikisama sa asawa, mahirap na. Tapos habang nakikisama ka sa asawa mo, makikisama ka pa sa magulang mo. Ito mas masakit, minsan hindi magulang. Mother-in-law, father-in-law, hindi talaga mo kamag-anak, magulang ng asawa mo, mas mahirap. Tapos pag nagkaanak pa kayo, mas mahirap po talaga. Kaya nga po, palagi po namin sinasabi, payo namin, kapag may asawa ka na, ano dapat gawin? Dapat nakabukod ka na. Kung hindi mo pa kayang bumukod, wag ka munang mag-asawa. Yun po. Alam niyo po, hindi po kami nagsabi niyan. Ayon po sa pagtuturo ng Diyos, sabi ng Diyos, the moment magpakasal na po tayo, iwanan po natin ang nanay at tatay natin at samahan po natin asawa natin. Kasi alam po ng Diyos yung hirap ng pakikisama pag ikaw ay nagpakasal. Tapos makikisama ka pa sa nanay mo o mother-in-law mo, ito mas masakit. Doon sa bahay na yun, nando pa yung kapatid mo. Ay naku, talagang panggulo na itong usapan, kaya ka po payo namin, kung mag-asawa, bumukod. Kung hindi pa kaya bumukod, huwag muna mag-asawa. Tsaka yung asawa mo, diba? Kawawa rin, kasi makikisama rin siya. Kaya, wag na lang. Mas maganda kung hindi mo pa talaga kaya, wag muna. Pero kung nag-asawa ka na, mas maganda bumukod. Pero kung ikaw ibang sitwasyon naman to. Kasi may nagsasabi na, Sir,
Wala pa akong trabaho eh. Wala naman akong asawa. Oo, Paano oo. naman ako? Ikaw nag-aaral ka pa Yeah. at pinag-aaral ka ng magulang mo. Ayan. Yan, medyo malabo ka pang bumuko, Hmm. di ba? So, pag-aralan mong pakisamahan ang iyong magulang. Kahit hirap pakisamahan ng Kasi magulang. nandun ka sa roof ng nanay. at Di, tatay mo. bubukod ako. Pwede ka namang bumukod. O, ang problema, sino magbabayad ng renta mo? Pagkain mo, nanay mo, labo ano? Ikaw ang bumukod, gusto mo mabawasan ang hirap mo sa pakikisama. Tapos pahihirapan pa uli ang nanay at tatay mo magbayad ng iyong tirahan. Hindi naman tama yun? So, ang punto ko po talaga sa mga bata, gaya po ng sabi ni Ma'am Abilene, ikaw ang makisama sa mga magulang mo kasi umaasa ka pa sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Sa takdang panahon, pag nakagraduate ka na, may pangrenta ka na, pambili ka na ng bahay, o pwede ka nang bubukod. Kailan yon? Depende yon. Kung gaano mo kadalas tatapusin ang pag-aaral mo, kano kabilis. Yes. Kayo po mamimili nun. At nasa sayo yan kung paano mo pakisamahan ng magulang. So, mapasin niyo po, bawat sitwasyon po nyo, depende po ang aksyon. Kaya napaka-importante isang bagay maintindihan niyo po dito po sa ating ikaw, ano aksyon mo? Bawat sitwasyon, iba ang aksyon. Kasi iba po ang sitwasyon na pinaggagalingan natin, mag-iiba rin po ang kilos natin. Kaya nga po, ano man ang inyong pinagdadaanan ngayon, pag-aralan niyo mabuti. Kung nahihirapan kayo, padala niyo po yung sitwasyon niyo sa amin, and hopefully, matulungan namin kayo mabigyan ng aksyon ang inyong sitwasyon. Yes, recap lang tayo ha. Ano-ano ang magandang aksyon kung hirap ka ng pakisamahan ang magulang mo. Number Una, 1, huwag wag- magsama para hindi kailangang makisama, Yes. para hindi na mahirapang sa pakikisama. Totoo yan, no? Kasi kung ikaw ay isang tao na parang nirereklamo mo, lagi ka na lang nagko-complain, wag ka na makisama. Sa mga tao Huwag ka nakapaligid nang sa'yo. sumama. The good news is this, may pagpipili ka naman na wag lang makisama sa kanila. Kaya lang, may mga dapat kang i-trade off. Ikaw na ang Yes. mamimili nun. Kaya nga po, ikaw ang aaksyon sa problema mo. So ano man ang iyong sitwasyon, pwede mong solusyonan. Tanong, ano aksyon mo? Yan. Sana marami tayong natutunan ha sa ating pinag-usapan. Mamaya, sa itanong mo lang segment, pag-uusapan naman natin ano-ano mga dapat gawin para matapos na ang kasusweldo pa lang, ubus na. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw.